Parang tagabasag ako ng fake news ng SMNI. Yun ang nangyayari recently, guys. Napapansin nyo ba, mga kachero? Basta balita ng SMNI, usually, dumalabas sa channel ko. Diyos ko. My goodness. Ay, may bago tayong fake news na babasagin, mga kachero. May bago tayong fake news na babasagin kay SMNI. Marcos admin's treatment of convicted child abuser Franz Castro versus Pastor Kibuloy. Question. Uy, may ganun. Bakit may ganun? Langya kayo. Nananahimik eh. Tigas talaga ng mukha na itong SMNI. No? Ibang level talaga gumawa ng chismis tong SMNI. Alam nyo, kayo, batak na batak kayo sa training nyo sa China. No? Ay, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede tayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede tayo magpadala sa GCash, CashPay, kapat iba't ibang mga bangko sa Pilipinas, at kapag ginamit nyo pa kayo promo code na Coach Jared, ayan o, ay makakuha kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyo pong unang padala. Kaya gamitin na sa Sendwave for all of your remittance needs. Batak na batak kayo sa training nyo dyan sa training nyo sa China. Kamusta ba yung bakasyon nyo doon? Fake news that matters. Anong connection ni PBBM dyan sa kay Franz Castro? Basahin natin article. The enforcement of law under the Marcos administration is questionable according to Ka Eric, a former National Intelligence Officer and cadre of the Communist Terrorist Group CPP NPA. Kala ko ba galit yung si NPA? Tiwala kayo kay Ka Eric. Malay nyo ba kung ginagamit lang kayo niya? Hindi. Anyway, nabait naman yan si Ka Eric eh. Nung maayos pa siya mag-isip. Ngayon, wala. Ewan ko bakit. Nakain ang sistema ni Kibulok eh. Sabi, Celis claims that while the Marcos administration is harassing Pastor Apollo C. Kibuloy who remains accused, Celis claims that while the Marcos administration is harassing Pastor Apollo C. Kibuloy, who remains accused, while it remains silent regarding Franz Castro of ACT Teachers Party List who was recently convicted of child abuse. Yun. Wrong grammar kasi. Sa Tagalog, ang sabi daw ni Ka Eric, bakit daw tahimik ang Marcos administration sa sitwasyon ni Franz Castro na convicted habang patuloy daw ang panghaharas kay Apollo Kibuloy? Yun pala ibig sabihin. Kasi wrong grammar. Hirap tuloy itindihin. Ka Eric alleges that this indicates a conspiracy between the terrorist group and President Bongbong Marcos administration, particularly in the lower house due to his cousin, Speaker Martin Romualdez. Again, mga kotsero, alam nyo, hindi ako fan ni Martin Romualdez, pero kapag fake news ka. Ka Eric, fake news ka dyan eh. Fake news ka dyan. Alam nyo, actually, hindi pa nga fake news to eh. Intriga lang yan. It's not even news. Ibig sabihin mga kotsero, pag tinapos mo pa siyang fake news, parang medyo medyo nasa taas pa ng code yun eh. Kasi balita naman siya, peke lang. Pero to intriga. Ibig sabihin, chismis na may mali siya. Kaya intriga. Napaka-malisyoso nitong na to, allegation na to. Conspiracy kasi. May conspiracy daw. Ano yung conspiracy? Ibig sabihin, may pag-uusap, may plano. Plano yun eh. Pag-conspiracy, pinagplanuhan. May plano sa gitna ng terrorist group na CPP, NPA, NDF at kay President Bongbong Marcos. Ha?
kung ganyan, anong sasabihin nyo kay Digong na nagpalibing sa isang NPA commander bilang nagpalibing ng hero's burial sa isang NPA commander? Kaya kayo natatanggalan ng prangkisa dahil sa mga ganito yung atake. Ang baho ng atake nyo kasi. There's an obvious and undeniable conspiratorial relation. Wow. Hilig ni Ka Eric sa mga highfalutin words. Conspiratorial relation between the government of Marcos Jr. through his cousin, indirectly facilitated by his cousin, especially in the House of Representatives where the operatives of the CPP, NPA, NDF are present. Sabi niya. How can you consider Pastor Kibuloy and Sara Duterte and Rodrigo Duterte dinagdag criminals when these people have no convictions? They are accused using the political operations of the Marcos government, but they are not convicted or even put under trial. Franz Castro and Arturo Campo are convicted beyond reasonable doubt. Okay? So, ito ang punto sa lahat ng sinabi niya. So, sa una, ang sinabi niya, meron daw alyansa sa gitna ni PBBM at saka ng CPP, NPA, NDF. Tapos, ang nagfa-facilitate daw nito o ang tumutulong sa alyansa na to ay si Martin Romualdez. Okay? Tanggalin muna natin yung gitna kasi hindi siya related dito sa sa next. So, ano daw yung conspiracy? Ang conspiracy, siguro, titirahin ng Makabayan Black si Sara Duterte. But anyway, so ano daw yung ebidensya nila na may conspiracy between CPP, NPA, NDF at saka Marcos administration? Kapag hindi raw dinisiplina ni Martin Romualdez si Franz Castro sa House of Representatives kasama nung iba, kapag hindi raw nila disiplina, then Martin Romualdez and Marcos Jr.'s government should also be held accountable for conniving and conspiring with the enemies of the state. Ganun daw yun. This conspiracy and collusion are very harmful. Yun daw yun. Nagkampihan daw kasi ang Marcos government tsaka CPP, NPA, NDF. Diba? Ang dami-dami niyang sinabi na mga pabongga words, mga highfalutin words. Pero yun lang ang punto niya talaga. Yun lang ang punto niya. Nagkampihan daw ang Marcos administration sa CPP, NPA, NDF sa pamamagitan ni Martin Romualdez. Kaya daw kahit na na-convict itong si Franz Castro ng child abuse, hindi pa rin daw natatanggal sa lower house. Let us test that theory. First and foremost, paano ba na-convict si Franz Castro? Si Franz Castro, kinasuhan, si Arturo Campo, kinasuhan, nagpaliwanag, kumuha ng abogado, nag-file ng mga motion, pinaliwanag yung kanilang parte. Eto namang kabila, yung mga naghabla, ang DOJ, nirepresenta ang mga magulang ng mga batang kinidnap at sila ay yung naghabla doon sa kay Franz Castro at sa Arturo Campo. So nilitis, naglabas ng warrant, 'di ba? Naglabas ng warrant. Tapos merong mga 'di ba, yung tawag doon, mugshot. May mugshot nakita natin lahat yung mugshot So, nahuli, na mugshot, nag-inquest, nakapag-bail. Nakapag-bail sila kaya nga laya sila Nakapag-bail. Okay. Kaya rin sila na-convict dahil dumaan sila sa proseso ng korte. Kayo nga, ayaw nyo padaanin sa proseso ng korte. Sinasabi nyo, hindi pa nga nahahatulan ng korte na inosente sila o guilty, sinasabi nyo na agad, harassment! Ginagawa nyong tanga ang taong bayan doon. Ginagawa nyong tanga yung mga yung mga followers nyo. Simple lang naman yun
Wala kayong kasalanan? O di humarap kayo sa korte. Ba't pinapangunahan niyo yung korte? Sinasabi nyo, si Franz Castro, si Satoru Ocampo, na-convict. Tama naman, convicted sila ng child abuse. Good job. Si Kibuloy, may warrant, pero ayaw nyong paharapin sa korte? Pinagtatanggol nyo pa? Sinasabi nyo, hinaharas? Uy, ang tigas ng face nyo. Ayaw nyo nga dumaan sa proseso eh. Si Digong may kaso sa ICC. Ano nirereklamo nyo? Bawal ang ICC sa Pilipinas. Dapat nga pumayag na si Presidente papasukin ng ICC. Si Digong may kaso sa ICC. Anong sinasabi ng Duterte? Hindi kami haharap sa ICC. Dito lang kami sa korte sa Pilipinas haharap. Si Kibuloy may kaso sa Pilipinas. Ayaw niyong paharapin sa korte. Paano mako-convict? Paano malilitis yung kaso na child abuse? Di pa nga child abuse lang eh. Child sexual abuse. Kapag hindi tinanggal ni Martin Romualdez, si Franz Castro, etc., alam na natin na meron ngang collusion. Meron ngang pagkampi si Marcos sa mga CPP, NPA. Intriga nyo yun. So, ibig sabihin, pwede rin pala naming sabihin na meron kayong collusion sa isang child abuser. May collusion kayo sa isang kriminal. Kasi, pinoprotektahan nyo dalawang kriminal. Isang mamamatay tao, isang PDF. Isang murderer, isang PDF. Pedophile. Hindi lang pedophile, human trafficker pa. Hindi lang human trafficker, money launderer pa. Sindikato? Sindikato pala ang kingdom. Hindi ako fan ni Martin Romualdez. Hindi ko rin kinakampihan si Martin Romualdez. Pero, nakakairita lang yung pagiging ipokrito ng mga Duterte supporters. Kung gusto niyo madisiplina si Frank Castro, ba't hindi kayo magpunta sa Congress? Mag-file kayo ng complaint sa Committee on Justice. Patanggal nyo. Punta kayo dun. Persahin nyo yung lower house na mag-file ng ethics complaint. Pero si Franz Castro lang matatanggal dyan kung gagawin nyo. Kasi hindi naman kasama sa decision si Raul Manuel at saka si Arlene Brosas. Kaso, hindi rin magagawa yan. Bakit? Kasi hindi pa siya final and executory. Final and executory na ba? Naka-apela yan . Again, hindi ko pinagtatanggol si Franz Castro. Ang akin lang dito, mga kotsero, wag silang magsinungaling. Wag silang magsisinungaling para lang makakuha ng kakampi. Kasi yun ang ginagawa ngayon itong mga hayop nato. Puro fake news. Puro fake news. Para lang makakuha ng simpatsya ng taong bayan, para makakuha ng kakampi. Diyos ko. Tulad yan, paano mo sasabihin na may collusion? Sa gitna ng Marcos admin tsaka kay Franz Castro. Si PBBM mismo ang nag-announce na nauubos na ang NPA. Now we can report that there are no more active NPA guerrilla fronts as of December 2023. We will continue to fight for this. Basic? Again, mga kotsero, sa akin walang problema kung sisitahin nyo yung gobyerno o babatikusin nyo yung gobyerno. Huwag lang kayo magsinungaling in your process of doing it. Huwag nyo kaming utuin in the process of doing it. Ang problema kasi, nang-uuto kayo eh. Ginagawa nyong tangang taong bayan eh. Paano nyo nasabi may collusion between the CPP, NPA at saka PBBM? Siya nga yung nagre-report na happy-happy na wala ng NPA eh.
Malamang sasabihin lang, hindi. Paano lang yan? Pa-effect lang yan. Ang totoo dyan, kapag hindi tinanggal si Franz Castro, ibig sabihin may collusion, etc. etc. Wait lang. Hawak ba ng executive ang lower house? Baka nakakalimutan niyo yung separation of powers. Hawak ba ng executive ang judiciary? Hawak ba ng executive ang Congress? No. Alam nyo naman yan. Pero syempre, uutuin nyo yung mga taong hindi nakakaalam nun. Malas nung mga hindi nakakaalam, nauuto sila. Noong isang araw lang, NSA's anyo vows to end NPA during President Marcos's term. The NTF-ELCAC continues to achieve significant and laudable milestones from the beginning. Under the Marcos administration, we will carry on with these achievements and we will make sure that during his administration, we will be able to completely crush these peace spoilers. Which, alam nyo mga kotsero, malapit na yan. 1,000 something na lang ang active NPA. Konti na lang sila. Malapit nang maubos yan, ang NPA. Masasawata ba yung NDF? I don't think so. Hindi mawawala ang NDF. Hindi mawawala yan. So yung mga aktivista, nandyan lang yan. Wala tayong magagawa. Pero as long as walang nare-recruit, diba? As long as hindi dumadami ang NPA, okay na yun. Okay na yun. Kaysa dati, 25,000 strong sila. Sabihin itong mga Duterte balahura vloggers. Sabihin nila, NTF-ELCAC kay ano yan kay Digong yan Siyempre, effective yan. Well, anytime naman pwede hindi ituloy ni Marcos yan. Buwagin niya, diba? Tapos gawa siya ng iba. Baka nakakalimutan nyo, executive order lang yan, EO number 70. Pwede niyang patanggal yan anytime. Tapos gawa siya ng bago. Matuwa kayo na itinuloy pa ni PBBM yan. Kesa yung dinurog niya tapos gumawa siya ng bagong klase ng NTF-ELCAC. Pwede alisin yan, Vancouver Gem. Tatanggalin lang, iuutos lang ni PBBM yan, executive order lang yan. Ngayon, mga kotsero, ginagamit na nila yung mga IP para sa drama nila. Diyos ko, nakakadiri talaga kayo. Kay Buloy, nakakadiri kayo. Ang alam ko, mga kotsero, ang gumagamit sa mga indigenous peoples, CPP-NPA. CPP-NPA lang ang gumagamit sa indigenous peoples. Ngayon kayo, ginagamit nyo pati mga IP para lang magpropaganda laban sa Marcoses. Nakakadiri kayo. Pati mga indigenous peoples, dinadami nyo sa mga kalokohan. Tinuruan nyo na magsinungaling para sa propaganda nyo. Nakakadiri kayo, SMNI. Nakakadiri kayo dyan sa kingdom. Wala na kayong pinagkaiba sa CPP-NPA. Parehong-pareho na kayo. Kulang na lang magkaroon kayo ng NPA. Kalokohan nyo yan, tapos ngayon gagamitin nyo yung tribo. Magtatago kayo sa likuran ng IP. Kadiri kayo. Wala na kayong pinagkaiba talaga. Wala na kayong pinagkaiba sa CPP, NPA, NDF. Iisa na kayo. Iisa na kayo ng diskarte. At least dati, puro fake news lang kayo. Fake news. O sige, okay lang. Fake news. Madali yung fake news eh. Pero yung ganito, gagamit na kayo ng human shield. Gagamit na kayo ng mga taong hindi masyadong nakakaintindi para lang gumawa kayo ng propaganda nyo. Nakakadiri na kayo. Wala na kayong pinagkaiba sa CPP, NPA, NDF, KOJC. Iisa na kayo. Buti na lang, mga kotsero, sumagot na yung OSG, Office of the Solicitor General, sa petition ng Kibulok. In a 45-page comment filed on July 8, the Senate
represented by the OSG, urged the High Court to reject the KOJC founder's petition to void the upper chamber's orders against him to deny his request for a temporary restraining order. Kasi mga kotsero, naalala nyo last time, na naglabas ng warrant of arrest ang Senate, dinala yan sa Supreme Court. So, sinagot na ngayon ng ating OSG. Siyempre, OSG is the government's lawyer. Sinagot na ngayon yan. Ito yung balita tungkol dyan. Hinihimok ng Office of the Solicitor General ang Korte Suprema na ibasura ang hiling ng kampo ni Pastor Apollo Kibuloy na pigilan ang pagpapatawag sa kanya ng Senado. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. 4 na buwan matapos magpalabas ng warrant of arrest ang Senado para padaluhin sa Senate hearing si Pastor Apollo Kibuloy, hindi pa rin ito natutuntun. Pero sa Korte Suprema, tuloy ang gulong ng petisyong isinampa ng kampo niya para mapigilan ang pagpapatawag sa kanya sa Senado. Ang petition for certiorari and prohibition with issuance of temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. Sa comment na isinumite ng Office of the Solicitor General, sinabi nitong nararapat i-deny ng kataas-taasang hukuman ang hiling na TRO at ibasura ang petisyon ni Kibuloy dahil sa kawalan ng merito. Katwiran ng OSG, hindi raw napapanahon para i-invoke ni Kibuloy ang kanyang right against self-incrimination. Hindi rin daw masasabing kung dadalo sa Senate hearing si Kibuloy ay malalabag ang kanyang karapatan na tanggihang sagutin ang mga tanong na ikakapahamak niya. Totoo Sabi naman. pa ng OSG, kung Totoo naman yun, mga kotsero. Hindi porke umattend siya, ibig sabihin, nalabag yung human rights niya. Kasi pwede naman siyang meron tanong na ayaw niyang sagutin o feeling niya, makaka-incriminate sa kanya. O di yung sasagot niya, I refuse to answer that question. Diba? I invoke my right against self-incrimination. Tapos, hindi niya kailangan sumagot. papayagan daw ng Korte Suprema ang hiling ni Kibuloy, parang kinonsinte ang hindi pagdalo sa Senate hearing at makakaapekto ito sa kapangyarihan ng Senado. Hindi rin daw matuturing na urgent ang pagpapalabas ng TRO sa Senate hearing. Hiningan namin ng komento ang kampo ni Kibuloy. Sabihin ng, ano yun kasi mga kotsero, kailangan kapag nag-file ka ng TRO, merong may urgency. Ibig sabihin, either yung nag-a-apply for TRO is in danger, yung kanyang buhay ay in danger, or his life or his property is in danger. So, kaya may urgency. 3 klase yun nakalimutan ko lang. Pero 3 yun. So, sa kaso ni Kibuloy, wala ka naman nakikitang urgent. Urgent ba yung na malalagay ba sa panganib yung kanyang buhay? Hindi. Malalagay ba sa panganib yung kanyang liberty? Hindi rin. Pero although madidetain siya, it's because of his contempt. So kasalanan niya yun. Di ba? Malalagay ba sa delikado ang kanyang property? Hindi rin. So walang basis. Walang basis to grant the temporary restraining order. Kibuloy tungkol dito pero wala pa silang sagot. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 20. 10 days yan, 10 days. So, halimbawa, pagkatanggap ng Supreme Court, maglalabas ang Supreme Court, sasabihin nila, bibigyan na ng pagkakataon mag-respond yung kabila naman. Tapos usually 10 days yan. 10 days. So, yun yung sinabi ng ating OSG na tawag dito. Wala ka pang karapatan na mag-invoke ng violation ng human rights. Hindi ka pa nga sumasalang Diba? Hindi ka pa nga sumasalang na violate na agad human rights mo. Diba? Parang sinasabi ni ka Eric. Kasi ganun din yung sinasabi niya Bakit nito kino-consider na kriminal si Kibuloy, si Sara Duterte, tsaka si Rodrigo Duterte? Wala naman daw silang conviction. Pero si Franz Castro may conviction na. Oo nga, di maghanap tayo ng conviction. Bakit tayo tinatago nyo sa korte? Bakit ayaw nyo paharapin sa ICC si Digong? Bakit ayaw nyo paharapin sa korte si Kibuloy? Bakit ayaw nyo paharapin din pala sa ICC si Sara? Diba? Para malaman natin kung talaga bang inosente sila o hindi.
Nagsisisigaw kayo ng harassment, hindi pa nga kayo humaharap sa korte. Tapos, ang nakakabwisit dito, mga kotsero, lalagyan nila ng intriga. Ayaw nilang tanggalin sa Kongreso sino ba to? Si Franz Castro. Ibig sabihin, nagkampihan na ang CPP, NPA, tsaka Marcos administration. Kasama nyo si Duterte party list, di ba? O di kumbinsihin nyo siyang mag-file ng ethics complaint. Nananahimik si PBBM eh. Kontrolado ba niya yung lower house? Pati hindi kayo yung gumalaw. Nasa inyo si Cardema. Kaibigan niyo si Cardema. Duterte Youth. Pag-file niyo ng ethics complaint. Nag-file na ba ng ethics complaint si Cardema? Para tanggalin si Franz Castro? Tignan niyo kung lulusot. Kaysa yung gumagawa kayo ng intriga ng ganito, napaka-fantastic naman ang intriga niyo. Akala nyo, papaniwalaan ng taong bayan yung mga ganyan-ganyan drama nyo. Diba? Nakakadiri. Nananahimik yung tao. Ginagawa niya yung trabaho niya. In fact, kung papanoorin nyo recently, ang daming interview yung mga negosyante, yung mga bilyonaryo na si Ramon Ang, si Enrique Rason, Consunhi. Ini-interview sila kung gaano kaayos ang ngayon economy, ang ating business environment. Inaayos ni PBBM yung natin, yung business environment. Panay ang bigay niya ng ayuda sa mga magsasaka na nawalan ng negosyo dahil sa El Nino. Tapos panay ang trabaho sa build. Kaka-inaugurate lang ng isang dam kahapon. Ang daming tinatrabaho ng tao. Tapos kayo, wala kayong ginawa araw-araw kundi mang intriga. Diyos ko. Marites in the house. Diba walang ginawa araw-araw si SMNI kundi gumawa ng intriga? With the help of those, yung mga kaalyansa ng Duterte. Kaya nakaka-turn off eh. Kaya nakaka-turn off sumuporta kay Digong. Kasi puro ganyan. Ang daming ginagawa nung presidente araw-araw. Tapos kayo, araw-araw din ang iniisip nyo kung paano gumawa ng intriga. Grabe ha. Hindi ho kayo pambalita, pang showbiz ho kayo. Lalo na pag ganito, puro haka-haka, puro insinuations, conjectures, etc. Di ba? Parang, naman sanang ganun. Kung magbabatikos, bumatikos, di ba? Wala nang problema dun eh. Pero sana yung batikos may pinagbabasihang katotohanan. Yun dapat, katotohanan. Hindi yun chismis. Okay, so mga kotsero, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa ating Coach Reality YouTube channel. Pa-follow tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next live stream. God bless everyone. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?